nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng alahayam. Okay? Good morning po sa ating lahat, sa ating mga kapatiran dito sa Cebu, sa Karkar, at sa buong Panay, at sa lahat ng kapatiran sa ibang bansa, at sa mga makapanood po nito. Magandang umaga po, at ito po ang ating programa, Daily Bread. At nandito na po tayo sa Leviticus chapter 25. Ito po ang sinasabi, Leviticus chapter 25 verse 1. At sinalita ng Yahweh kay Moses sa bundok ng Sinai na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain na ibibigay ko sa inyo, ay mangingilin ng isang sabat sa Panginoon ang lupain. 6 na taong hahasikan mo ang iyong bukid at 6 na taong kakapunin mo ang iyong ubasan at titipunin mo ang bunga ng mga iyan. Okay, ito po yung mga tuntunin na sinasabi na kung sila ay nandun na sa lupa na kanilang pupuntahan, which is yung lupang pinangako, Kanaan, ay mayroon pong tuntunin para sa lupa na kanilang titirahan, which is sila po ay makakapagtanim sa loob ng 6 na taon at makakapagpamitas at makapag-imbak. Ngunit sa ika-7 taon, yun po ay taon ng pamahinga sa lupa at para sa Panginoon. At bawal po silang maghasik or magtanim sa pang-7 taon. Ito po yung sinasabi. Verse 4, datapwat sa ika-7 taon ay magiging sabat na takdang kapahingaan sa lupain. Sabat sa Panginoon, huwag mong hahasikan ang iyong bukid, ni kakapunin ang iyong ubasan. Ito nga po yung sa ika-7 taon ay hindi po sila makakapagpananim sa buong lupain na kanilang pupuntahan. Ito yung binigay na tuntunin ni Abba kay Moses para sa mga Israelita kung sila ay makakarating doon sa lupa na ipinangako sa kanila. Bawal po silang magtanim sa ika-7 taon at bawal din silang mag-ani. Verse 5, yaong tumutubo sa sarili iyong aanihin ay huwag mong aanihin, at ang mga ubas ng iyong ubasan na hindi nakakapon ay huwag mong titipunin. Magiging taon ng takdang kapahingahan sa lupain. Ang mga bunga sa sabat ng lupain ay magiging pagkain sa inyo, sa iyo at sa iyong aliping lalaki at babae, at sa iyong aliping upahan, at sa taga-ibang bayan na nakikipanayam sa inyo. Sa naging analisisyon ko po sa pagkasabi dito, sa pang-7 taon ay bawal po nilang harbisin upang iimbak at sabihin na natin ipagnegosyo ang mga naging bunga. Bawal nilang i-pruning yung mga ubasan sa pang-7 taon. Hahayaan lang nila na ito ay mamunga at tutubo, mga kapatid. At pwede silang yung may-ari pwedeng mamitas po doon para lang sa kainin nila para sa kanilang alipin at sa kanilang mga dayuhan na nakikipanayam at yung mga manggagawa nila na sinasahuran. Iba kasi yung alipin at iba yung manggagawa, which is yung hired employee. At pwede pong mamimitas po sila sa pang-7 taon, ngunit hindi nila pwedeng i-imbak or sa pagkakaunawa ko, bawal po nilang ipunin upang inegosyo. Pwedeng ganon. Yun ang tuntunin ng Elohim. At para makakapahinga ang lupa, hindi nila bubungkalin yon ng hahayaan lang doon ang mga siguro sa assessment ko sa mga dahon, mga bunga na mga laglag kung hindi man ito na harvest upang magiging ma-recycle ba. Yan po ang tuntunin ni Abba na ibinigay sa lupain na kanilang pupuntahan. Okay, verse 7, at sa iyong mga baka at sa mga hayop na nasa inyong lupain ay magiging pagkain ang lahat ng bunga ng mga iyan. So pwedeng makakain yung mga hayop at
mga hayupan nila na nasa lupain nila, pwedeng maging pagkain ang lahat ng bunga na nandoon sa lupain. Kung titingnan po natin, detalyado po na ininstruksyonan ang bansang Israel o bayang Israel sa kanilang pupuntahan. Kung titingnan po natin na detalyadong instruction ang ibinigay ng Aba para sa Israel upang kung ito ay kanilang susundin ay mapaparangalan nila ang Elohim. Ganun po ang purpose para sa kanila. So, kung titingnan natin dito, si Elohim na mismo ang nagbibigay ng lead, ng pamamaraan upang gampanan na lang ng Israel ang pagpaparangal sa Elohim dahil ibinigay na po niya ang tuntunin upang siya ay mabigyan ng parangal ng kanyang mga pinili. So, ito po yung tuntunin para maparangalan ang Elohim doon sa lupa. Kung tingnan po natin, may mga detalyado mula pa po sa bungad ng Leviticus, detalyado po ang mga tuntunin mula sa tuntunin ng pag-aasawa, tuntunin ng pagpare, tuntunin ng mga pinuno. Mayroon po mga espesipikong detalye na ibinigay si Aba para sa kabanalan. Dahil ang lahat ng ito ay proseso sa tao para makamit ang kabanalan na hinahangad ng Elohim na ang tao maging. Yun po ang assessment ko at yun po ang analysis ko dito. At sa verse 8, at bibilang ka ng 7 sabat ng taon. Okay? So bibilang ng 7 sabat na taon. So bibilang ka ng 7 sabat na taon. So bibilang ka ng 7 taon. So 7 times 7, makapitong-pitong taon at magiging sa iyo mga araw ng 7 sabat ng mga taon. Sa makatuwid, bagay 49 na taon. So 49, 7 times 7, so 49. At pagdating ng 49, pagpasok ng pang 50, yung pong buong taon na yon ay yun ang tinatawag na Jubilee year. Ito po yung instruction ng Aba. So tuloy po natin sa verse 9. Kung magkagayoy mag-utos ka na lumibot sa bayan ang pakakak na magtunog sa ika-10 araw ng ika-7 buwan sa araw ng pagtubos at patugtugin ninyo ang pakakak sa buong lupain ninyo. Sa napapansin ko po dito mga kapatid, ito'y sisimulan ang Jubilee year ay hindi simulan doon sa month of Abib, sa unang buwan sa taon. Kung mapapansin natin, kasi itong pang 10 araw sa ika-7 taon, ito po yung araw ng Day of Atonement. So dito magsisimula ang sinasabing Jubilee. So kasi pagdating ng araw na ito, sa aking assessment, sa Jubilee year, sa tinatawag na Day of Atonement, sa panahong ito, dito po nililinisan ang tao. Kaya dito po sinasagawa. Kumbaga, overall na pagkatao mo ay pinapalaya ng Elohim. Pinapalaya ka sa iyong pagkaalipin, pinapalaya ka sa pagkakasala, dahil ito po yung araw na kung saan ay pinapatawad po ang kasalanan ng Israel, ang bawat tao na susunod sa alintuntunin na ibinigay ng Aba para sa ikapagpatawad ng kasalanan sa araw na ito. So every 50 year, mayroon po silang tinatawag na Jubilee. At magsisimula at isi-celebrate po ito sa Day of Atonement, ang sinasabing Jubilee. So ating ipagpapatuloy na dito sa araw ng pagtubos ay patunugin ninyo ang pakakak sa buong lupain ninyo. So
sa 50 years na to, sa araw ng atonement, ay papatunugin ang trompeta sa buong bayan ng malakas ng malakas. Papatunugin para sa pagpapaalam at pagpapahiwatid na ito na yung taon ng kalayaan. So tuloy po natin, verse 10. At ipapangili ninyo ang ika-50 taon at ipahayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat ng tumatahan sa lupain. Iya'y magiging kapistahan ng jubilyo sa inyo at bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari at bawat isa ay babalik sa kanyang sangbayanan. Kung mapapansin po natin mga kapatid, ang pagbibilang po ng Jubilee ay nagsisimula po noong sila ay nakarating sa Israel. Ito po yung assessment ko, na ito po ay nagsisimula nung sila ay nakaposisyon sa sinasabing Kanaan na tinatawag na Israel sa ngayon po. So, doon po nagsisimula ang pagbibilang nila ng unang taon hanggang sa umabot ng 7 taon, at yung 7 taon naging na times po ito ng 7, naging 49, at pagpasok po ng pagkatapos ng 49 na taon, doon na po papasok yung tinatawag na Jubilee, at sa ikapitong buwan, sa ika-10 araw, doon po isi-celebrate ang tinatawag na Jubilee. At para po sa kaalaman ng lahat, ang araw pong yun ay ang Day of Atonement, araw po ng pagpapalaya ng iluhim sa mga kasalanan natin, kung atin pong susundin ang mga alintuntunin na ibinigay niya para maisagawa po ang pagpapatawad sa ating kasalanan. Yun po ang assessment dito at view po natin dito. At marami pong sumusubok na matuklasan kung kailan ang Jubilee year. At kahit po ako, sumubok po ako na tuklasin at alamin ang Jubilee year, ngunit aminin ko po na mahirap at hindi basta-basta makuha po ang sinasabing Jubilee year, dahil wala na nga pong nakakapagpatuloy sa selebrasyong ito. Mayroon pong nakakapagpatuloy sa pagsiselebrate sa tinatawag na Day of Atonement, pero sa Jubilee po wala pong nakakapagpatuloy. At ang mga tuntuning ito ay binigay ng Elohim para sa mga Israelita sa pagsauli sa mga lupain na naibinta. Kumbaga, kung ipagpapatuloy po natin mga kapatid, dito sa verse 10, ipangingili ninyo ang ika-50 taon at ihayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat ng tumatahan sa lupain. Iya'y magiging kapistahan ng jubilyo sa inyo at bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari at bawat isa ay babalik sa kanyang sangbayanan. So, ang araw na ito, ang taon na ito, ay ito yung taon na isasauli yung mga nabintang ari-arian. So, kung tingnan po natin at i-analisa, yung pagbibinta po nila ay hindi po totally binta. Kasi po, pag sinabi po kasi sa atin, lalo na sa atin mga Pilipino, pag binibinta, pag sinabi mong nabinta or bininta mo, hindi na po pwedeng ibalik. Di po ba? Hindi na po pwedeng ibalik yung lupain kasi nabinta mo na. Pero kung tingnan po natin at i-analisa ang kanilang naging sitwasyon, kung ating i-analisa, pagdating ng Jubilee, kahit pa iyon ay nabinta na, ngunit darating yung Jubilee, ang utos ng Elohim ay ibalik ang mga pagmamay-ari sa mga nagmamay-ari yung mga lupain na naibinta pagdating ng Jubilee. So, kung naibinta mo yan or nakabili ka, pagdating ng Jubilee year ay automatically isasauli mo ang lupa na nabili mo doon sa kamag-anak mo na nabilhan mo. Ganon po ang nangyayari. Ganon po ang batas ng Jubilee. Ito po yung purpose ng Jubilee, kahit may Jubilee, dahil yun po ang basihan kung saan pagdating sa Jubilee year, isasauli talaga ng nakabili doon sa kanyang binagbilhan ang lupa na binili niya. Kailangan niyang isauli dahil yun ang utos ng Elohim. So,
Tuloy po tayo. Verse 11, magiging kapistahan ng jubilyo nga sa inyo ang ika-50 taon. Huwag ninyong hahasikan, ni aanihin ang tumutubo sa inyong sarili, ni titipunin ang mga ubas ng ubasan ng hindi nakapon, sapagkat kapistahan ng jubilyo magiging banal sa inyo, kanin ninyo ang bunga niyan sa bukid. So, sa Jubilee year, hindi po pwedeng taniman ang mga ubas, mga lupain na nasa uli. So, pagkatanggap mo ngayon, Jubilee, hindi mo pwedeng taniman. So, pagpasok ng Jubilee year, ng unang taon sa unang buwan, sa unang taon, sa ikapitong taon, sa unang buwan, sa ikapitong pagpasok sa unang buwan, ay hindi ka na magtatanim. Pagdating ng pang 50 years, pagpasok ng unang buwan, hindi ka na magtatanim. So, ang lahat ng mga tumutubo doon, hahayaan mo lang at hindi mo pwedeng kakainin. Hindi mo pwedeng aanin, pero pwede mong kainin. So, pagdating ng ikasampung araw sa ikapitong buwan, isasauli mo yon. At yung nakakatanggap na nasaulian, yung may-ari, ay hindi rin niya tataniman hanggang hindi natatapos ang ika-50. Tama po ba? Ika-50 na taon, ika-50 years. Hanggat hindi yun natatapos, hindi siya pwedeng magtanim. Yun po ang tuntunin na ibinigay ng Aba. So, verse 13. Sa taong ito ng jubilyo ay babalik kayo, bawat isa sa kanyang pag-aari. Yun na nga, sa taong ito, isasauli ang lahat ng pag-aari doon sa nabilhan niya. At kailangan niyang sundin yun dahil yun ay ang tuntunin doon sa lupain na sinasabing Israel. Yun ang tutunin po doon ay Torah. So, rules po yun ng bansa nila. So, kailangan nilang isauli talaga kung ang kanilang tuntunin ay Torah. Ito po yun ang isang mga basihan na ang batas na ito ay hindi na nga nila, kung ang mga taong nasa Israel ngayon ay talagang sinunod pa nila ang Torah, ay hindi po nababalita na nagsasaulian po sila or hindi po nila napag-usapan yung Jubilee dahil sa pagkakaalam ko, hindi rin nila alam kung kailan ang Jubilee or baka hindi nga lang nila inaalam dahil ayaw nila na maisa pabatas ito uli na magsasaulian. So, na maging kakaiba po kasi kung isasauli. So, ano po ito? Para sa tao, pag sinabing nabili na nabili mo na yan, sa'yo na yan. Pero pag sa Elohim, yung mga lupain, ay pag sinabing nabili, ay pagdating ng Jubilee year, kailangan mong isauli. Yun ang batas ng Elohim. So, yun ang ipinapakita ng Elohim dito. Verse 14, at kung ikaw ay magbili ng anuman sa iyong kapwa o bumili ng anuman sa kamay ng iyong kapwa, ay huwag kayong magdayaan. Sabi ng Elohim, kung tayo man ay bumili or magbenta ng anuman sa ating kapwa, hindi lang po lupa, ay huwag magdayaan. Verse 15, ayon sa bilang ng taon pagkatapos ng jubilyo, ay bibilhin mo sa iyong kapwa ayon sa bilang ng taon ng pag-ani ay kanyang ipagbili sa iyo. So, ang magiging presyuhan po sa lupa ng kanilang panahon ay hindi po sa laki ng lupain, kundi po hindi lang hindi lang sa laki ng sa lawak ng lupain ang basihan ng presyuhan sa lupa, kundi pati na rin sa tagal kung kailan mangyari ang Jubilee. Kasi pag malapit na yung Jubilee, ilan-ilan na lang taon siyang magha-harvest, kaya hindi rin po mabuti kung presyuhan siya ng malaki. So, ang pagbili po nila sa lupa, ang tinitingnan po nila noon ay ang kung gaano pa katagal mangyari yung Jubilee. Gayun po yun ang assessment ko at ang nauunawaan ko dito sa ating binabasa. So, ang pagpresyo sa lupa ay nakabase kung kailan ilang taon na lang ang natitira bago darating ang Jubilee.
Ganun po yun. Kung konti na lang ang taon, titingnan din yung lawak ng lupain at yun ang magiging negosasyon kung magkano ang ibabayad para sa kanyang ano. Kung sa Pilipino yan ngayon, hindi yan pagbibili. Tawag sa amin yan dito sa mga Pilipino, tawag sa atin is prenda. Yun po yung prenda na sanla. So, yung dati po sa Israel, ang sa kanila po, kung sa ating pagkakaunawa po ngayon, sa ating panahon, yan po ay sanla lang, hindi binta. Yun po ang naging sitwasyon sa panahon ng mga Israelita. At verse 17, at huwag kayong magdayaan, kundi matatakot kayo sa inyong iluhim, sapagkat ako ang Yahweh ninyong iluhim. So, huwag magdayaan. So, kung anong natitirang taon, bago sasapit ang Jubilee, yun ang kwintahin para presyuhan. Kung kailan, ilang ani ang kanyang magawa, doon din po ang babasihan para presyuhan kung magkano ang bilihan or bintahan sa natuturing o nasasabing property. So, verse 18, kaya't inyong tutuparin ang aking mga palatuntunan at iyong iingatan ang aking mga kahatulan at iyong isasagawa at tatahan kayong tiwasay sa lupain. Yun po ang paalala ng Elohim. Tutuparin ang mga palatuntunan at ingatan ang kahatulan, yung mga hukom ng Elohim, at kailangang isagawa ng maabuti ang mga tuntunin doon sa lupain na ibibigay sa kanila. Ibig sabihin ng Elohim sa Israelita na kailangan ninyong ipapatupad kung ano yung aking inuutos na gagawin ninyo sa lupa. Kung ito'y sinasabing magpahinga, ay dapat pahingahin. At kung sabing isauli, kailangan isauli. Yun po ang pinupunto ng Elohim dito, na kailangan gawin ng mga Israelita kung anuman ang mga palatuntunan at mga hukom na kanyang sinasabi para po mapanatiling matiwasay or pagpapalain po sila. Ganun po yun. So, verse 19, at ang lupain ay magbubunga at kakain kayo hanggang sa mabusog at tatahan kayong tiwasay doon. Kung ang lahat ng tuntunin ay susundin nila, tatahan silang matiwasay doon at ang lupa ay magbibigay ng magandang ani. Verse 20, at kung sasabihin ninyo anong aming kakainin sa ikapitong taon, narito, hindi kami maghahasik ni magtitipon ng aming mga bunga. Ang aking igagawad, ang aking pagpapala sa inyo sa ika-6 na taon at magbubunga ng kasya sa 3 taon. So, dahil po sa tuntuning ito na nag-ano na po ng assurance ang Elohim na kung susundin nila at magtatanong sila ano ang kakainin namin, pinaunahan na sila ng Elohim, hindi pa nila nagginawa, sinabi, parang alam na kasi ng Elohim kung magtatanong sila ano ang kakainin nila sa pang-7 taon. Ang sabi ng Elohim dito, sa ika-6 na taon ay pagpapapalain niya ang lupain at magbubunga ito ng ang bunga, ang harvest ng ika-6 na taon ay magiging budget or magiging kakasya sa loob ng 3 taon. Yun po ang sinabi at yun po ang pinangako ng Elohim. At ako'y naniniwala na kung susundin nila ang tuntunin na ibinigay ng Elohim, ay talagang maibigay ng Elohim ang kanyang sinasabi. Yun po ang assurance ng Elohim kung kanilang susundin ang palatuntunan. Verse 22, at maghahasik kayo sa ika-8 taon at kakain kayo ng dating kinamalig na mga bunga hanggang sa ika-9 na taon. Hanggang sa dumating ang pagbubunga ng ika-8 ay kakain kayo ng dating kinamalig. At ang lupain ay hindi magbibili ng magpakailanman, sapagkat akin ang lupain, sapagkat kayo'y taga-ibang bayan at nakikipamayang kasama ko. So, sabi ng Elohim, kung susundin nila yung tuntunin sa kanilang pagtatanim sa ika-8 taon, ay
ang kanilang kakainin, yun pang ani nila sa ika-6 na taon. Hanggang sa ika-9 na hahasik nila, ay yun pa rin ang hindi pa nauubos, yun pa rin ang magiging supply nila, yung inaani nila sa ika-6 na taon. So, andun po yung pasalig, yung pangako ng Aba na ibibigay niya sa Israel. So, sabi niya, at ang lupain ay hindi maipagbili ng magpakailanman, sapagkat akin ang lupain. Hindi po sabi niya, ang lupain ay hindi pwedeng ibinta magpakailanman. So, sabi niya, sapagkat akin ang lupain. Sa kanya daw ang lupain. At yun naman, totoo. Sa Elohim talaga. Kayo'y taga-ibang bayan at makikipamayang kasama ko. So, yun po ang sabi ng Elohim, bawal ibinta. Sa pagkakaunawa ko, bawal ito ibinta sa ibang lahi, na kung saan yung binta na nasa ating konsepto ngayon, sa ating henerasyon, na binta ba na hindi na may isasauli, katulad ng nangyayari sa ating lupain dito sa ating bayan, na ito'y naibinta na sa mga dayuhan. At kaya kung titingnan natin po sa ating paligid, sa ating kapaligiran, mismong ating bayan, ang mga squatter, walang lupain, ay ang ating mga kababayang Pilipino. Dahil po sa hindi binigyang halaga ang tuntuning ito, na sinabi ng Elohim, huwag niyong ibinta. Yung binta na pangunawa na ngayon ba, na pag ibinta mo, wala ka ng karapatan. Pero yung pong binta na naaayon sa batas ng Elohim, ay pagdating ng ika-50 na taon, ay isa sa uli. Pero yung pong nangyayari sa atin, yun na nga po ang pinagbabawal. Dahil hindi na po maibabalik po sa atin. Once na bayaran na po ito, ay hindi na po maibabalik. So, ang sabi ng Elohim, bawal ibinta ang lupa dahil sa kanya naman ang lupa. Verse 24, at sa buong lupain na inyong pag-aari ay magkakaloob kayo ng pagtubos sa lupain. Okay? Kung ang iyong kapatid ay maghirap at ipagbili ang anuman sa kanyang pag-aari, ay paruroon ang kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanya at tutubusin ang ipinagbili ng kanyang kapatid. So, kung dahil sa kahirapan ay naibinta ng kapatid na Israelita ang kanyang lupain, ay mayroon pong utos ang Elohim na kung mayroon siyang kamag-anak na mayroong kapasidad na tubusin ang lupa na inaibinta ng kanyang kapatid, ay kailangan niyang tubusin. Sa tingin ko, iniutos ito ng Elohim para ang paghahati po sa lupa, dahil kung tingnan po natin sa Joshua, ang lupa po ay hinahati nila upang ito ay mananatili kung saan ito dapat mananatili na angkan, ang lupain na inahati. So, pag nakabinta po yung kamag-anak at wala siyang kapasidad na ito ay tubusin, wala siyang kapasidad na matubos, kung mayroon siyang kamag-anak, kailangan po mag-aksyon ang kamag-anak upang tubusin ang lupa na naibinta ng kanyang kapatid, para po hindi mapunta sa ibang nagmamayari, ibang tao. Yun po. So, verse 26, at kung ang taon ay walang manunubos, at siya'y yumaman at nakasumpong ng kasapatan upang matubos siyaon, ay kanyang bilangin ang mga taon pagkatapos na kanyang naipagbili, at isa sa uli ang labis sa taong kanyang pinagbilhan, at babalik siya sa kaniyang pag-aari. Okay? At kung darating na yung time na nagkakapera na, nagkakaroon na ng kakayahan na kanyang kukunin ang kanyang pagmamayari, ay bibilangin yung taon na kung saan andoon yung lupain sa nakapagtubos, at babayaran ng yung origin na may-ari, at ibabalik sa kanya ang kanyang parte na lupa na natubos ng kanyang kamag-anak. Ganun po yung ipaka-unawa dito, at ito po yung nauunawaan ko. So, verse 28, ngunit kung siya'y walang kasapatan upang maibalik niya sa kanya ang ipinagbili, ay matitira nga sa kapangyarihan ng bumili,
hanggang sa taon ng jubilyo. At sa jubilyo ay maaalis ang kapangyarihan niyaon at may-ari ay babalik sa kanyang pag-aari. So, kung hindi makapag-claim or hindi makapagtubos, walang makapagtubos dahil kulang po sa kakayahan na tubusin ang na pagbiling lupain, pagdating ng jubilee ay kailangan talagang isauli at maibalik sa may-ari. So, kumbaga, sa jubilee ay hindi na magbabayad yung dating may-ari. Kumbaga, mandatory na kailangang isauli noong nakabili. At kung titingnan natin ay naman po yung nakakabili, nakakapag-benefits na, nakakabenepisyo na dahil nakapananim na po siya ng ilang taon sa nasa kamay pa niya ang nasa kamay pa niya yung lupain na naipagbinta sa kanya. So, verse 30, at kung hindi matubos sa loob ng isang buong taon ang bahay ng nakukuta ang bayan ay laging magpakailanman na pag-aari. Niyaon bumili sa buong panahon ay kaniyang lahi, hindi maaalis sa kaniya sa jubilyo. Okay, ulitin ko. At kung hindi matubos sa loob ng isang buong taon ang bahay na nasa nakukuta ang bayan ay lalagi magpakailanman sa pag-aari niyaong bumili sa buong panahon ng kaniyang lahi, hindi maaalis sa kaniya sa jubilyo. So sa verse 30, tingnan po natin sa verse 30 sa Bisaya. Ang sabi po dito, kung dili niya kini malukat sulod sa usa ka tuig ang maong balay. Okay, verse 29. Balikan natin verse 29. At kung ang isang tao ay magbili ng bahay na tahanan at nakukuta ang bayan ay matutubos niya sa loob ng isang buong taon. Pagkatapos na may pagbili sapagkat isang buong taon ang kanyang matuwid ng pagtutubos, at kung hindi matutubos sa loob ng isang taon ang bahay na nasa nakukuta ang bayan ay lalagi magpakailanman na pag-aari niyaong bumili. Sa buong panahon ng kanyang lahi, hindi maaalis sa kanya sa jubilyo. So, kung mayroon pong isang tao na nagbinta ng kanyang lupain doon sa bayan na sabing nakutaan, ano po pa sa Bisaya to, kung dili niya kini malukat sulod sa usa ka tuig ang maong balay, maiya na sa nakapalit niini hangtod sa hangtod nga bisan sa tuig sa kalipay dili na kini iuli ngadto sa kaniya. So kung nakakapagtubos po siya sa loob ng isang taon, masasauli po sa kanya. Pero kung lalagpas po siya, hindi na masasauli kahit padarating yung jubilee year. So kung ang ibininta po ay bahay, hindi lupa. So yun po ang tuntunin. Pero kung ang nagmamayari ay makakatubos sa loob ng isang taon ay mababalik sa kanya yung kanyang bahay. Okay, verse 31. Ngunit ang mga bahay sa mga nayon na walang kuta sa palibot ay aariing para sa mga bukirin sa lupain. Kanilang matutubos at sa jubilyo ay magsisialis. Okay, verse 31. Apan ang mga balay nga nahimutang sa mga balangay nga wala libuti ug paril, pagaisipon nga bahin sa naglibot nga kaumahan. Malukat kini og kinahanglan nga iuli kini sa tuig sa kalipay. Pero yung bahay na nasa malapit sa mga
paril at malapit din sa umahan ay matutubos at isasauli pagdating ng Jubilee. So, ganun po ang tuntunin. Grabe po yung mga tuntunin na ibinigay ng alahayam para sa kaayusan ng Israel. Ganun po kamahal ng Elohim ang tao. Binigyan po niya ng detalyadong tuntunin para po hindi kagulo-gulo. So, verse 32, gayunmay sa mga bayan ng mga Libita, kailan may maaaring matubos ng mga Libita ang mga bahay ng mga bayan ng kanilang pag-aari. At kung ang isa sa mga Libita ay tumubos, ang bahay na ipinagbili at ang kanyang pag-aari ay maaalis sa jubilyo, sapagkat ang mga bahay sa mga bayan ng mga Libita ay kanilang pag-aari sa gitna ng mga anak ni Israel. Okay? Datapwat ang mga bukid sa palibot ng mga bayan nila ay hindi maipagbibili, sapagkat pag-aari nila magpakailanman. Okay, di pwedeng ipag-ano po yung mga bukirin na nakapalibot, kasi pagmamayari po yun magpakailanman ng mga Libita. At kung maghirap ang iyong mga kapatid at maglupaypay sa inyong siping, ay iyo siyang aalalayan na patutuloyin mo, na manunuluyan sa iyong parang taga-ibang bayan at nakikipanayam. Huwag kang kukuha sa kanya ng patubo o pakinabang, kundi matakot ka sa Elohim, patuloyin mo ang iyong kapatid. So, kung mayroong isang Israelita na nag-umuutang, bawal po patubuan. So, bawal po magpapatubo si may-ari dahil po Israelita. Sabi pa dito, matakot ka sa iyong Elohim. So, dapat ang ipairal is pag-ibig talaga at tulong. Ganun po yun. So, verse 37, ang iyong salapi ay huwag mong ibibigay sa kanya na may patubo, ni ibigay mo sa kanya na may pakinabang ang iyong pagkain. So, kung Israelita po ang mangungutang, ang utos po ng Elohim sa kanila ay bawal po papatubuan. Lalong-lalo na ay ang pagpapatubo ay ginamit sa pagkain. Bawal talaga. So, verse 38, ang Yahweh ninyong Elohim na inilabas ko kayo sa lupain ng Ehipto upang ibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan, at ako'y magiging inyong Elohim. At kung ang inyong kapatid na kasama mo ay maghihirap at pabilis siya sa iyo, huwag mo siyang paglilingkuring parang alipin. Okay? At kung yung may Israelita na ibili or na ibaligya ba doon sa kapwa Israelita, ay sabi po dito, huwag mo siyang pagpalingkuring parang alipin. So, may utos po ang Elohim, kahit pa alipin, basta't Israelita, huwag mong ituring na parang alipin dahil kapatid Israelita Yun po ang utos ng Elohim sa kanila. So, verse 40, ipalagay mo siyang parang lingkod na upahan at parang nakikipanayam. Hanggang sa taon ng jubilyo ay makapaglingkod siya sa iyo. So, pagka Israelita ang naging alipin na ibili or nabili ng isang Israelita din, huwag ituring ng may-ari or amo na Israelita na katulad sa mga alipin niya na hindi Israelita. Kumbaga, ituturing siyang parang hired employee. Hindi kagaya ng sinasabing alipin na kung ano po ay ituturing na pagmamayari. So, hindi pwede kasi ang Israelita ay, ang nagmamayari ay ang Elohim. So, verse 40, ipalagay mo siyang parang lingkod na upahan at parang nakikipanayam hanggang sa taon ng jubilyo ay makapaglingkod siya sa iyo. So, makakapaglingkod po ang Israelita hanggang sa 50 years. Ganun po ang instruction ng Elohim. Kung magkagayoy aalis siya sa iyo, siya at ang kanyang mga anak na kasama niya, at babalik sa kanyang sariling sangbayanan at babalik sa pag-aari ng kanyang mga magulang. Okay, ganun po yung instruction na pag matapos yung jubilee ay uuwi at babalik siya sa kanyang bayan at
dahil jubilee, kung sino man ang napagbilhan niya sa kanyang ari-arian ay maging mababalik na po sa kanya dahil jubilee year na nga, taon ng pagsasauli at kagalakan. So verse 42, sapagkat sila'y aking mga lingkod na aking inilabas sa lupain ng Ehipto, sila'y hindi maipagbibiling parang mga alipin. So yun po ang rason kaya po ayaw ni Aba na ituturing ng kapwa Israelita na alipin, dahil ay pinangako niya na ang Israelita ay inilabas niya sa Ehipto dahil itinuturing ni Aba na kanyang sarili na kawan at bawal aalipinin. Kaya hindi po pwedeng alipinin kahit binili mo yan kung yan ay Israelita. Ayaw ni Aba. So verse 44, at tungkol sa inyong aliping lalaki at babae na magkakaroon ka sa mga bansang nasa palibot ninyo, ay makakabili kayo sa kanila ng mga aliping lalaki at babae, saka mga anak na taga ibang lupa na nakikipanayam sa ninyo. Sa mga ito'y makakabili kayo at sa kanilang mga sangbayanan na nasa inyo, na ipanganganak nila sa inyong lupain at magiging inyong pag-aari. So yun na nga, pag ang alipin mo ay nag-aasawa, ang kanyang maging anak ay pagmamay-ari ng amo ng alipin na nanganganak. Yun po ang tuntunin. So verse 46, at inyong iiwang pinakapamana sa inyong mga anak pagkamatay ninyo, na pinagkapag-aari sa mga iyan, kukuha kayo ng iyong mga alipin magpakailanman. Ngunit sa inyong mga kapatid na mga anak ni Israel ay huwag kayong magpapanginuunan na may kabagsikan. No? So bawal po tuntunin po ng Elohim na kapwa Israelita, bawal talagang aalipinin ng kapwa Israelita. So yun po ang ibinili na tuntunin, na bawal po magkabagsikan. Verse 47, at kung ang taga-ibang lupa o ang nakipanayam sa kasama mo ay yumaman, at ang iyong kapatid ay maghihirap sa siping niya, at pabilis sa taga-ibang bayan o nakakipanayam sa iyo sa sinumang kasangbahay nga taga-ibang lupa, pagkatapos na siya ay maipagbili sa kanyang matutubos, isa sa kanyang mga kapatid ay magtutubos sa kanya. So dahil po sa kahirapan, ipinagbili niya kanyang sarili, pero kung mayroon pong kapatid na may sapat na kakayanan, responsibilidad pong tubusin na ang kanyang kapatid. Yun po ang utos ng Elohim. Verse 49, ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makakatubos sa kanya, o sino mang kamag-anak na malapit niya sa kanyang sangbayanan ay makakatubos sa kanya, o kung yumaman man siya ay makakatubos siya sa kanyang sarili. Yun po, kailangan po matutubusin ng kamag-anak, or kahit siya, basta siya ay magkakaroon ng pera or kapasidad, ay kailangan niyang tubusin ang kanyang sarili. Verse 50, at kanyang bibilangan yaong bumili sa kanya mula sa taong bilhin siya hanggang sa taon ng jubilee, at ang halaga ng pagkabili bilang mga taon at gagawin sa kanya ay ayon sa panahon ng isang lingkod na upahan. Yun po. Kung maraming taon pa ang kulang niya, ayon sa dami ng mga iyan, ay isa sa uli ang halaga ng kaniyang pagkatubos sa kanya na sa laping sa kanya'y ibinili. At kung kaunti ang mga taon na nagkukulang hanggang sa mga taon ng jubilyo, ay ibibilang sa kanya ayon sa kanyang mga taon na nagkukulang, ay isa sa uli ang halaga ng kanyang katubusan. So base po sa natitirang mga taon bago darating ang jubilee, yun po ang bibilangin, para yun po ang presyuhan para sa negosasyon upang magkaroon po ng kalayaan, upang bayaran. So verse 53, kung paano ang alilang may bayad sa taon-taon ay gayon matitira sa kanya, siya'y huwag papanginoon
sa kanya na may kabagsikan sa iyong paningin. So, bawal talaga. Yun ang tuntunin na hindi po pwedeng anuhin mo ba? Ituturing mo na katulad ng ordinaryo mong alipin ang isang Israelita. Yun po ang istriktong patnubay ng Elohim para sa mga Israelita upang hindi po maapi ang isang Israelita ng kapwa Israelita. So verse 54, at kung hindi siya tutubusin sa mga paraang ito ay aalis siya sa taon ng Jubilee, siya at ang kaniyang mga anak na kasama niya. So kung walang tutubos na kamag-anak, mapipilitan siyang maghintay ng Jubilee at pagdating ng Jubilee, makakalaya po siya pati ang kanyang mga anak. Yun po ang tuntunin. So verse 55, at ito na yung last, sapagkat sa akin ang mga anak ni Israel ay mga lingkod. Sila ay aking mga lingkod na aking inilabas sa lupain ng Ehipto. Ako ang Yahweh ninyong Elohim. Kaya ipinapatupad ng Elohim ang ganitong batas para sa mga Israelita dahil hindi katulad ng ordinaryong alipin, dahil ang Israelita po, kahit po nabili na yan ng kanyang kapwa Israelita, hindi niya pwedeng ituring na parang alipin talaga niya o pagmamayari, dahil po ang Israelita na napag-usapan or nakalabas mula sa Ehipto ay pagmamayari po ng ng Elohim, dahil siya nga po itong nakabili sa pamamagitan ng mga himala at mga awa ay nabili niya ang mga Israelita. Kaya kung Israelita ay hindi pwedeng ituturing na alipin, dahil ang alipin ay pagmamayari yon. Pag sinabi mong alipin, pinagmamayari na yon, at wala pong ibang nagmamayari sa mga Israel noon, walang iba kundi ang Elohim. So dito po nagtatapos ang ating daily bread, at ang lahat ng tuntuning ito, mga kapatid, ay maipapatupad po ito. Baka may magtatanong, maipapatupad po ito kung ang umiikot na konstitusyon sa bayan ay Torah. Dahil hindi po ito maipapatupad sa atin po, dahil hindi po magiging compatible. So, applicable po ito sa lupain ng Israel at sa bayan. Kung hindi man sa lupain ng Israel, kung ating dadalhin ang batas na ito, kung ang umiikot na batas sa kinabibilangan mong komunidad o bayan or bansa ay Torah. So, sa madaling salita, ang mga batas na ito na ating natalakay po ngayon sa chapter na ito ay hindi po applicable sa ngayon. Dahil nga po, hindi Torah ang kumikilos na konstitusyon. Hindi ibig sabihin na wala ang batas na ito, kunit hindi po ito applicable ngayon. Kahit pa sabihin nating ayon sa utos ng pag-ibig, gawin natin ito, masasabi kong hindi applicable dahil po magkaroon po ito ng kaguluhan. Dahil po, pag isa sa uli mo, pag sinabing binili, wala pong constitution na napanday or nagawa na mayroon pong pagkasinabing binili pagdating ng 50 years ay isa sa uli mo. Wala rin basihan dahil wala nang discover sa sinasabing jubilee year. So sa madaling salita po mga kapatid, hindi po natin ito inaalis ang batas na ito, ngunit hindi po ito applicable dahil ito po ay inuutos doon sa lupain na kanilang pupuntahan, which is Israel, at ang umiikot na konstitusyon po sa kanila noon ay ang Torah. So ngayon po ay hindi. So ito po yung hindi applicable na batas sa ating panahon kung ating iaanalisa, dahil magkakaroon po ito ng malaking medyo magulo ba. So kung ipapahintulot ng Elohim na maging Torah ang konstitusyon ng bansa natin, saka po ito maipapatupad. So salamat po sa ating lahat at magandang umaga po at Shalom Aleichem.